Yan, thank you Mentor Ronald, thank you Mentor Ikay. Yan, grabe no, nakaka-excite lang. At nakakaba kapag si Mentor Chris talaga nagpapakilala sa akin eh. One of our ano yan, international speaker, Dubai speaker sa office natin every Friday. Yan, ang galing yan. Napakalupit niya ni Mentor Chris, no? Bawing-bawi ka, Mentor Chris, no? Anyway, thank you so much sa lahat ng mga umattend ngayon. Alam nyo, napaka-importante na nag-ano tayo, plug in tayo no, sa mga ganitong training. Lalo na rin bukas, no, meron tayong Eagles Habit no, every Saturday. Napaka-importante niyan. Alam nyo kung bakit napaka-importante na uma-attend tayo ng mga ganitong training. I-share ko lang sa inyo ha, pero hindi to yung topic ko. Share ko lang saglit para lang anyway, tapakin mo yung sarili mo, sabihin mo, congratulations, nandito ako ngayon kahit napaka-busy ko kagabi. Yan. Yan. Sabi nga dito, no? Nakikita nyo ba? As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Proverbs 27:17. Ang nagsabi niyan, pinakamayamang tao sa Bible, si King Solomon. Nung time na actually si Lord hindi siya nagbibigay ng wish eh. Pero kay Solomon lang siya nagsabi kung ano yung gusto niyang mangyari. No? Kay Solomon lang siya nagsabi. Kay King Solomon lang siya nagtanong kung ano yung gusto niyang mangyari. And pwede naman sabihin ni King Solomon na payamanin mo ako ng sobrang yaman, bigyan mo ako ng magandang health, no? Pero ang hiningi niya, wisdom. That is why, kapag meron kang wisdom, wala yung share screen? Ulit. Ayan. Host disabled participant. Ayan, okay na. Ulit. Ayan, ako na ulit ang host. Kaya pala nawala. Okay, yan. Kapag meron kang wisdom, alam ni Solomon na kapag may wisdom ka, lahat ng gusto mo sa buhay, to follow. Alright? Kaya napaka-importante ng mga ganitong training talaga natin na talagang si Mentor Ikay nag-gather ng ganito sa atin. No? Every Friday and every Saturday. Siyempre kami ng Team Conquerors, meron din kami. Para saan ba to? Watch nyo tong video. This is Yon, galing ng sinabi niya, no? Ang ganda ng pagkakasabi niya, no? Kapag tayo kasi, gusto natin dito, alam naman natin, no? Gusto natin lahat maging successful. And paulit-ulit nating sinasabi, kung gusto nating maging successful, kanino ba tayo dapat sumama? Doon ba sa mga taong nagsasabi sa'yo na tigilan mo na yan, hindi yan totoo? O doon sa mga taong dapat mong samahan na nauna na sa'yo na naging successful na dito sa IM Worldwide? Kaya pala minsan, napapansin nyo rin ba? Ako napapansin ko to eh. Kapag hindi ako uma-attend ng training, hindi ako sumasama sa mga bonding ng core, nagiging dull ako. Ano bang ibig sabihin ng dull? Yan, sinerch ko yan sa kumpare ko, si paring Google. Ang sabi niya dito, lacking interest or excitement. Nawawalan ka ng excitement. Kaya kapag wala kang invite, no? Nawawalan ka ng gana, feeling mo hindi para sa iyo to. Alam mo, sa Tagalog, grabe ang harsh din nito ni paring Google, no. Sa Tagalog, tingnan mo, nagiging mapurol ka daw. Kung hindi ka nagiging mapurol, wag niyo na lang isipin to. Grabe nga to, yung tanga, nagiging tanga ka daw. Nakakabagot daw, nababagot ka, no? Tapos nagiging ungas ka daw. Mga ganun, no? Pero kaya lang nasabi yan kasi totoo naman. Kapag lumalalo tayong hindi nagpapakita, lalong hindi ka kikita. 'Di ba? Kung gusto mong magbaga, gusto mong magkaroon ng momentum, kailangan mong mag-plug in sa mga kagaya mo mag-isip. So, 'yon, ganun lang siya, no? Anyway, hindi naman talaga 'to yung topic ko, pinakita ko lang. Gusto ko lang kayong pasalamatan ngayong araw na 'to, no? Kasi lahat ng mga nandito ngayon at everyday na uma-attend ng training at pinasasamuhay ang IM Worldwide, yan yung mga taong gusto talaga maging successful dito sa business natin. Do you agree? Type 2 naman if gusto mo talagang maging successful financially and time freedom, magkaroon ng time and financial freedom. Yan. Sige, pa type 2. Yan. Pero this is my topic talaga. Okay? Mag-start na ako. Yan, thank you Mentor Ronald, Mentor Shen, Mentor Noemi, yan, Mentor Ikay. Grabe si Mentor Ikay, pinakamayamang yan eh. Pinakamayamang, napakaganda at pinakamayamang mentor sa IM Worldwide. Lahat ng pangarap natin nandyan na. Alright? But this is my topic. Sino na ba dito
yung nakapag-ano na. Sino na dito yung nakapag-invite na at ilang beses nang na-reject? Type 3 kung na-reject ka na. Yan. Type 3, si Mentor Shen from Makati. Yan. Pares lang tayo, Mentor Shen from Makati rin ako. Mentor Ronald. Yan. Mentor, yan. Actually, lahat tayo, no? Lahat tayo na-reject na sa ganitong, sa ganitong business. And congratulations kasi ibig sabihin lang yan, ginagawa mo yung business. Okay? Tapikin mo yung sarili mo. Congratulations kasi ginagawa ko yung business. Yan, si Mentor Rico Garcia, apas pa yung 3 niya, no? Anyway, meron akong technique para hindi ka ma-reject. Gusto nyo ba marinig? Alright? Type 4 mo kung gusto mong marinig. Yeah, yes, si Mentor Ronaldo. Yan. Hindi ka mare-reject. Simple lang. Huwag mong gawin yung item worldwide. Hindi ka talaga mare-reject. Okay? Natawa si Mentor Rico at si Mentor Ronald, no? Ganun lang naman siya kasimple, no? Kung ayaw mo ma-reject, huwag mong gawin yung IM worldwide, di ba? Simple. Pero alam mo ba na rejection is part of our life. Okay? Kahit hindi mo naman gawin ng IM worldwide, di mare-reject at mare-reject ka eh. Ito ha, correct me if I'm wrong ha. Kung ikaw wala ka pang sasakyan or any kung wala ka pang motor, sasakyan o kung ano man yung ginagamit mo na pauwi, try mo. Punta ka ng Mall of Asia, tapos sakay ka ng taxi. Kailangan bago ka makasakay ng taxi, marunong ka maipag-sales talk sa taxi driver. Tama? Bakit? Kasi kapag di ka marunong makipag-sales talk at hindi kayo nagtugma, no? Doon sa gusto niyang fare, hindi ka makakasakay. Imagine mo. Kung si Mentor Shen from Makati, tapos nasa MOA siya, tapos ilang taxi ang hindi umano sa'yo, Mentor Shen, no? Ilang taxi ang mag-reject sa'yo. Maglalakad ka ba pa uwi? Siyempre hindi. Maghahanap ka ulit ng bagong taxi hanggang saan? Hanggang sa may pumayag sa'yo na kailangan yung fare nandun lang sa metro. Tama ba? May point ba ako? Ibig sabihin lang, kahit wala ka sa IIM Worldwide, mare-reject ka. Pero ang maganda dito sa IIM Worldwide, ang rejection is part of your success. Okay? Kung gusto mo maging successful, kailangan maging buhay mo na ang rejection. But good news, ang ituturo ko sa inyo ngayon is how to handle objection, not rejection. Okay? Kasi ang rejection, part ng life talaga natin yan. Pero ang objection, ito yung pinakamagandang part ng business natin. Why? Mamaya malalaman nyo, no? So, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means the other person failed to notice what you have to offer. Ibig sabihin lang yan, kapag ni-reject ka, hindi pa ngayon yung right timing, no, para mag-join yung taong kinausap mo. For example na lang, nag-i-invite ka tapos hindi nagpa-set ng appointment. No, ibig sabihin hindi pa ito yung right timing. Pero good news kasi alam niya na nasa IM Worldwide ka. Tama ba? Hindi ibig sabihin nun na hindi ka magaling. So kailangan lang maghanap ka lang ng maghanap doon sa taong willing magpa-set ng appointment sa iyo at willing na makinig at gawin yung business natin. Alright? That is rejection. Anyway, marami naman dito kung makikita nyo sa training, no? Kaya importante rin na uma-attend tayo ng training. Bakit? Sa huli, yung mga speaker natin na milyonaryo na dito sa IM Worldwide, malalaman mo, same lang din ng, anong tawag nito? Testimony nila na na-invite sila ngayon, pero after 1 year, bago nag-join. Tama ba? Kasi darating din yung right timing niyan eh. Paano kung dumating na yung right timing niyan, tapos hindi mo siya in-approach, nakita niya ang IM Worldwide. Instead na sa'yo magtanong, sa iba yan magtatanong. O kaya sa Facebook magtatanong yan sa mga online. Tama ba? Pero dahil na-approach mo na siya, tapos na-reject ka niya, after 1 year, mag-join man yan sa'yo, yan ang power leader mo. Okay? Maraming mga ganyan. Lalo si Mentor Ikay, alam niya yan. No? Isa na kasi yung asawa ko dyan. No? After 1 year, bago nag-join. Tama. Kaya ako nandito ngayon, nagtitraining. And ano naman ang objection? Objection is not a rejection. Okay? Ang dami kasing, ang akala kasi ng iba na ang rejection and objection is same. No. Ang objection, it is simply a request for more information. Alam nyo ba, kapag may objection ng isang tao, maging masaya ka. Ask me why. Type mo, why? Pa-type nga, why? Yan, tama, sabi ni Mentor Chris. Yan, why? Because kapag may rejection, ibig sabihin, okay, willing yan makinig sa business mo.
kailangan lang niya ng more information. Kailangan mo lang matanggal sa isip niya yung mga negative thoughts at negative thinking or yung mga natanim sa kanya, no? At kailangan mo lang din tanggalin yung mga tanong sa isip niya. Sagutin yung mga tanong sa isip niya. Once na masagot mo kasi yun, automatic magjo-join yun. Alam nyo ba na ang how itong training ko ngayon, hindi lang siya pang closing. Kasi once na nagamit mo siya sa inviting techniques pa lang at pag naset mo ng appointment, no, nasagot mo ang rejection niyan sa inviting mo pa lang, tandaan mo mag-on the spot yan. Bakit? Kasi sa inviting pa lang, natanggal mo na yung mga doubts niya about sa ino-offer mo sa kanya. Tama ba? So maging masaya ka kapag merong mga tao na matanong. Huwag kang mainis. Akala mo lang na mukha silang, alam mo yun, ang aasar. Pero hindi. Ibig sabihin, interesado sa iyo yan. Okay? That is our job as a business, as a entrepreneur. Ano ba ang entrepreneur? Ang meaning ng entrepreneur is we are a problem solver. Act like a consultant. Pag sinabi mong problem solver ka, tayo yung nagbibigay ng solution sa mga problema nila. Okay? Next, nakakasunod naman tayo, no? Alright. Ngayon, meron tayong dito, no? Acronym na sasagutin natin isa-isa yung bawat word na maririnig mo sa mga tao, no, na kapag ini-invite mo o kaya naman kapag nasa closing part ka na, no, ito yung mga maririnig mong objection nila. Alright? Kung na pwede mong sagutin once na marinig mo tong word na to. Okay? Plastic. Acronym lang to, ha? Baka biglang naiisip nyo yung mga friends nyo, ha? Hindi sila yon. Okay? So, pero bago ka sumagot ng objection, lagi mong tatandaan yung 3F. Ano ba yung 3F? Feel, felt, and found. Okay? So, feel, I understand how you feel. Felt, I felt the same way. Found, but I was found out. No? So, ibig sabihin lang yan, kailangan mong ilagay yung sarili mo lagi sa kanya. Kapag sumasagot ka ng objection, huwag mo siyang dederechahin. Bakit? Masasaktan yan. Baka lumayo-layo sa'yo. Correct? So, ito yung way para makita niya na naiintindihan mo yung nararamdaman niya. Dati ka rin ganyan. Tama? Naramdaman mo rin yan. Okay? And nagawan mo lang, nahanapan mo lang ng solusyon yung nararamdaman mo. Nagigets? Alright? So, start na tayo. Sino na ba yung nakarinig na laging sinasabi? Actually, wala pa nga sa closing part eh. Inviting part pa lang, maririnig mo na tong wala akong pera eh. Sige nga, pa-type 5, kung narinig mo na tong ganitong objection, wala akong pera eh. Alam mo yun, nangamusta ka pa lang. Nangangamusta ka pa lang, wala ka ng pera. O bakit? Walang pera. Pambihira. Nangangamusta lang ako pera eh. Diba ba? Ang dami, no? Basyo Mentor Ronald. Mentor Rico, Mentor Shen, no? Lahat tayo nakaka-experience niyan, no? By the way, medyo magtatagal tayo ng konti lang naman dito sa objection ng wala akong pera. Kasi ito yung laging reason, no? Ito yung laging reason kung pag nag-i-invite ka at kapag nagko-close ka na ng pag marunong ka na mag-closing, no? So number 1, sabi ko nga kanina, gagamitan mo ng feel, felt, and found. Number 1, kung ikaw nagpe-present ka or nag-i-invite ka pa lang, learn to how to classify. Okay? Ask first before you proceed. Sa inviting, lagi natin gagamitin yung form. Okay? Ano ba yung form? Family, occupation, recreation, then message. Kasi doon mo malalaman kung ano ba yung kailangan ng invite mo. Alright? Sa closing naman, dahil nagtatanong ka, nagbi-build ka na ng rapport sa umpisa pa lang, yung mga marunong na mag-present dito, no? Eh, malalaman mo kung ano yung package na kailangan niya. Mamaya kasi present tayo ng present, tapos pinapakita natin yung opportunity sa products pala sila may interest dahil yung pamilya nila may sakit, no? Na kailangan ng products natin. O kaya naman focus sa products, tapos ang kailangan naman panel nila pagkakakitaan. Tama ba? Or kaya naman, habang nag-i-invite tayo, push tayo ng push doon sa Jade package. Tapos estudyante pala yung kausap mo. Hindi talaga mag-join. Correct? Kaya kailangan, alam natin kung ano yung kailangan ng ating mga client or ating mga invite. No? Lalo na kapag nag-i-invite ka. Alright? So first, for example, no, natapos mo na yung presentation.
Dito muna tayo sa closing part. For example lang, tapos mo na, tapos tinanong mo siya, ano ba yung products, ano ba yung package na swak sa budget mo. Sinabi niya 44,800 yung gold. Pero kaso wala pa akong pera eh, no? Pwede mo sabihin to, alam mo friend, o Phil, ganyan din ako before. Alam mo, nung pinakita nga sa akin to, for example ha, kayo ang ano ko, kayo ang client ko. Alam mo friend, pinakita nga sa akin to, nalaki yung mata ko nung nakita ko yung mga package. Eh. Bakit? Nandito ako para maghanap ng opportunity. Lagi mong i-example yung sarili mo. Huwag mo i-example yung kausap mo. Masasaktan yun. Okay? Laging ikaw. Alright? Tapos, bibigyan ako ng ganyan. Pero alam mo, na-realize ko, kung titignan ko na problema yung 44.8, magiging problema talaga yan. Pero kung iisipin kong mabuti na solusyon to sa matagal ko ng problema sa pera, magiging solusyon to sa problema ko sa pera. Okay? Nagigets? Nagets nyo, no? Tapos pwede mo rin sabihin na ganito, alam mo friend, na-realize ko rin, no? 2020, problema ko pera eh. And nakita ko tong opportunity, na-realize ko habang pine-present sa akin to, na kapag hindi mo sinusulan ng problema ko sa pera, 2021, problema ko pa rin, pera. Tama? What if, friend, kung solusyonan ko yung pera ko noong 2021, 2022, problema ko pa rin kaya yung pera. Tapos hinto ka. Hayaan mo siya sumagot para meron kayong interaction. No? Sasabihin sa'yo niyan, hindi na, syempre. Bakit kaya, friend? Kasi nasolusyonan mo na. Alright? So, pwede mong sabihin yun sa kanya. In-example mo yung sarili mo, di ba? I found out. Yun yung huli, I found out na kailangan pala solusyonan. Pwede kang tanungin yan. Paano kung tanungin ka yan? Friend, paano yung ginawa mong paraan? Alam mo, ginawan ko lang naman ng paraan eh. Pwede mong gamitin tong W Bush. Okay? Sa W Bush, maging genuine ka. Kailangan kung ano yung ginawa mong paraan, yun lang yung sabihin mo. Okay? Ngayon, kung talagang feeling mo hindi effective sa kanya yung paraan na ginawa mo, pwede kang manghiram ng paraan dun sa mga top mentors natin. Kaya again, napaka-importante na uma-attend tayo ng training. Bakit? Kasi nga yung testimony nila sa huli, makikita nyo eh, kung paano sila gumawa ng paraan. Alright? Ano ba yung W Bush? Yung W, withdraw. Actually, ito yung ginamit ng ating mahal na mentor, no? Si Mentor Ikay. Last money niya na to. No? Pero naisip niya na kapag pinatagal ko pa to sa bangko, hindi naman to tutubo. Tama? Yung last money niya sa bangko kasi magko-close yun eh. Winidraw niya na. Correct? Tingnan mo naman. Bawing-bawi ba si Mentor Ikay nung winidraw niya? Nang hinayang kaya siya doon sa winidraw niya? Hindi. Di ba? Huwag na natin isama yung 3-story house and lot niya na may swimming pool sa loob eh. Tama? Doon pa lang sa kotse niya, bawing-bawi na siya. Correct? B, benta. Pwede mong may mga business partner tayo na nagbenta, agaya na lang ni Mentor TJ. Okay, si Mentor TJ, kung kilala niyo siya, one of our international speaker, no, nagbenta siya ng mga lumang gamit sa bahay niya. Right? Yung utang. Pwede mong sabihin na, friend, alam mo, ako nga mahilig ako mangutang before. But I realized na nangungutang ako for liabilities. Ano ba yung liabilities, friend? Ibig sabihin lang nun, bumibili ako ng mga gamit na hindi ko naman, na wala namang pumapasok na pera sa akin. Ako, ganun ako. Ito yung ginawa kong paraan, utang talaga. Okay? Kasi ako, mayabang talaga ako eh, no? Nung umpisa, no? Nung bago pa lang ako sa network marketing. Mahilig ako mangutang para magmukha akong magmukha akong maanga sa paningin ng iba. Bibili ako ng cellphone, pero tandaan mo, walang load. May iPhone ka nga, wala ka naman. Totoo yun, mentor. Mayroon akong kwento sa inyo. Ngayon ko lang tayo kwento. No? May isang speaker. Pero alam ko ngayon ko lang na-realize, sabi ko, pambihira, in-example ako nitong mentor ko na to. Pero idol ko yun. Hindi ko nababanggitin pangalan niya, no? May isang speaker, that time kasi ang usong-usong iPhone pa noon, iPhone 5 eh. May iPhone 5 ako, pero siya, simple lang yung cellphone niya, pero naka-sports car siya. Dahil sinakay niya ako doon sa sports car niya, parang gumagawa siya ng way, tinitignan niya kung may load ako or wala. Maya sabi niya sa akin ganun, kailangan kong tawagan si ganito. Wala pa kasi akong load ngayon. Wala akong internet ngayon eh. Bro, meron ka bang patawag o kaya pang text? Alam mo, nahihiya ako sabihin, wala eh. Pero wala talaga. Wala talaga akong pan-load. Grabe, no? Tapos tumahimik lang siya.
Pero na-realize ko, kasama pala yun talaga sa training niya. Sabi ko, pambihira, ang galing mag-test na itong mentor ko ah. So, ibig sabihin lang, totoo lahat na sinasabi doon sa IM Worldwide Training. Alright? And then sabi ko, I realized, friend, na why not ngayon, mangutang ako for what? For asset naman. Ano naman ba yung asset? Yun yung nagpapasok sa akin ng pera. Tama? O, ngayon, sinolusyonan mo ngayon yung problema niya. Tinulungan mo siya sa solusyon. Pinarealize mo sa kanya yung mga bagay. Okay? Kasi pag nakikita niyang marami kang alam, lalapit sa iyo yan talaga eh. Okay? And then S, sanla. O, may mga top mentor naman tayo, na kagaya na lang ni Mentor Patsy, no? Na hiniram niya yung kwintas ng kuya niya. Sinanla niya after 1 year, tama, ang balik sa kuya niya, hindi lang yung kwintas, pati na rin yung mga sasakyan. Pati na rin sasakyan na bigyan pa. Tama? And pwede ka rin naman manghingi, lalo kung estudyante ka sa mga magulang mo. Alright? Bakit? Kasi malaki ang maibabalik sa'yo nito. Agree? Type agree kung nag-agree ka sa sinasabi ko, ha? Ibig sabihin lang yan, kapag pag gusto, may paraan. If ayaw, maraming dahilan. O, pwede mo sabihin yun, friend, I found out, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero friend, sa tingin mo ba, sino kaya yung mga nagiging mas successful in life? Yung maparaan o yung madahilan? Hayaan mo siyang sumagot. Sasagot yan. Pag sumasagot sa yan, ano yan, sign niya na interested na yan. Okay? Pwede mo pag sinabi niyang, syempre, yung maparaan. So, kahit kayo naman, tanungin kayo ng ganyan, sino ba yung mas magiging successful? Yung maparaan o madahilan? Syempre, yung maparaan. Okay? Tsaka friend, ang maganda dito, maliit lang ang ilalabas kumpara sa ibabalik. Correct? So, pwede mo sabihin yun. Kasi friend, dito, 44,800. Saan ka nakakita? May mga Ferrari na sila. Yung iba nakamustang na, yung iba kumikita ng 6 digits. At ang maganda nun, friend, isang beses ka lang mag-a-avail ng package. O, kung ganun yung approach mo, sa tingin mo ba magjo-join yun? Siyempre magjo-join yun. Tama? Sa tingin mo ba mag-aaway kayo kung ganun ang approach mo? Siyempre hindi. Siyempre hindi kayo mag-aaway nun. Tama? Maiintindihan niya. Ito, ginawa sa akin to before ng mentor ko, no? Mentor Ikay Soreda. Hello, mentor. Ayan, kasi that time, siyempre sabi ko nga negative ako nung nakita ko to. Tapos madahilan na ako kasi gusto kong mag-join pero dahil yung pride ko nandun pa rin, no? Ang sinasabi ko palagi na ang hirap gawa ng paraan yan, ganyan, no? Hindi ko alam kung makaka-join ako, pero gusto ko. No? Sa isip ko gusto ko kasi ayoko lang sabihin na wala akong pera, 9 years ako nag-work tapos wala akong ipon. Imagine mo yun, nakakahiya tapos ang kaharap mo napakagandang babae, di ba? Siyempre yung pride ko nandun pa rin, correct? Biglang sinabi sa akin ni mentor, what if yung kasi that time may cellphone eh. Yung iPhone ko, bigay ko sa iyo ng 16.8. Bili ko dito mga nasa 70,000 pa. Tama? 70,000. Within 24 hours, kailangan mong gawa ng paraan. Yung 16.8. Magagawan mo ng paraan o hindi? Alam mo, sabi ko, gagawa ko ng paraan yan, iPhone. Dati, baliw na baliw pa kami sa mga iPhone nun. Tama ba? Ngayon, wala na eh. No? Incentive na lang ng IM eh. Correct? So, ang point lang, kapag gusto talaga, may paraan. Lalo kapag nakita mo yung value. Yun naman yung importante doon eh. Kailangan natin ipakita sa kanila yung value ng ino-offer natin sa kanila. Kasi pag hindi nila nakikita yun, ang makikita nila is yung package, yung gaano kalaki. Pero one of the example dyan, lalo ng mga OFW, kaway-kaway sa mga OFW dyan, ha? Na talagang sobrang hanga ako. Correct me if I'm wrong, ha? Lalo na sa mga OFW. Ha? Meron akong question. Di ba? Naisip nyo ba? Ako kasi marami akong mga friend na nagbabarko eh. Kasi waiter bartender po ako. So wala po ako ibang pupuntahan kung hindi mag-manager or what? Or magbarko. Okay? But lagi kong tinatanong to, ang dami ko ng mga nakausap, na-realize nyo ba kung nung time na nag-a-apply pa lang kayo bilang isang OFW, no? Or yung mga nagbabarko, nakita nyo ba kung magkano yung nilabas nyo na mga requirements? Alam mo, tinanong ko yung mga nagbabarko, alam mo ang sagot sa akin? Hindi eh. Pero sa tingin mo, magkano yung nalabas mo? Aba, mga nasa 6 digits din. Pero may ganun ka nung time na nag-a-apply ka palang wala. Anong ginawa mo? Ginawan ko ng paraan. Na-realize na rin, no? Bakit kaya nagawan mo ng paraan yung 6 digits? Pag sinabi 6 digits, nasa 100 to 150,000 na requirements noon sa pagbabarko, ha? Alam nila lahat dito yon. Kahit naman sa OFW, no, pumapalo yan ng 50 to 100,000. Tama ba? Pero ano yung nakita nila? Yung requirements ba? Hindi. Ang nakita nila, tinatanong ko sila ha, sa kanila galing to, hindi galing saan. Ano yung nakita mo? Yung pwede kong kitain sa ibang bansa. Ano yung nakita nila? Yung value. Gets?
Okay? Type 6 naman kung kung nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Okay, thank you Mentor Shay. Ay, Mentor Shay, kahit nasa work, nandito pa rin, no? Kaya top earner, no? Mentor Chris, thank you. Ayan, no? Mentor Shen, Mentor si Mentor Dennis Caldito, nandito, oh. Grabe naman, no? Shout out sa'yo, Mentor Dennis. Yan. Nakita nyo? Dahil nakikita nila yung value na makukuha nila sa ibang bansa, hindi na nila iniisip kung magkano yung ilalabas nila. Gagawan nila ng paraan yan, whatever right it takes. Right? So, ganoon lang din dito. Kailangan lang natin ipakita sa kanila yung value na pinapakita natin. Correct? Paano natin mapapakita sa kanila yun kung tayo mismo, kulang tayo sa learnings? Correct? Para mapakita natin sa kanila yun, kailangan tayo mismo 100% may believe dito sa binagawa natin. Alright? Agree? Oh. Next. Next tayo, okay? Pasensya na, medyo tumatagal tayo dito, no? Ito yung sinabi ko kanina, investment versus luho gadgets, no? So, ito yung sa utang, no? So, yan. Alright? And then, dito naman sa inviting part, pwede nyo sabihin habang nag-i-invite ka pala, meron ba ditong experience na ini-invite mo pala, nako, tsaka na friend, wala akong pera. Pag may pera na ako, magpapasit ako ng appointment. Sige nga, type 7 mo nga kung na-experience mo yung ganun, no? Yung ini-invite mo pa lang, sagutin ka kagad na wala ang pera. Inviting part to, ha? So, ayan, ang dami nagpa-participate. Thank you, Mentor Chen. Thank you, Mentor Rico. Ayan, no? Nega agad, no? Tama, Mentor Ronald, no? Pwede nyo sabihin ganito. Ganito ako, ha? Ganito sinasabi ko. Alam nyo ba na nafe-feel ng isang tao kung totoo ka sa kanya or pineperahan mo lang siya? Tandaan nyo to, ha? Pag nag-i-invite kayo, ang mindset nyo is tutulungan nyo sila. People don't care how much you know until they know how much you care. Ako ganito yung sinasabi ko, friend, okay lang, naiintindihan kita. Ganyan din ako before. Feel, felt, and found. Pero friend, alam mo ba, ako rin ganyan eh. Na-realize ko lang noon na etong pinapakita sa aking opportunity ng friend ko is para magkapera. Friend, wag ka mag-alala. Kaya ako to pinapakita sa'yo, no? Para madagdagan lalo yung income mo. Wala namang commitment, friend eh. Pakinggan mo lang, malay mo makatulong sa'yo. Lalo na sa family mo. Pag gano'n yung approach mo, sa tingin mo, magpapaset ng appointment or hindi? Siyempre magpapaset ng appointment. Pero pag close ko, eto na experience ko, wag niyong gawin to kung hindi niyo kaya, ha? Kung hindi niyo ka-close. Ako kasi ka-close ko eh. Pag sinabi sa akin, tsaka na Drew, wala pa akong pera. Kaya nga kita ini-invite kasi alam ko wala kang pera. Tara na, sumama ka na, pakinggan mo lang, wala ka namang ilalabas eh. O, pag nagustuhan mo, totoo naman eh, pag nagustuhan niya, may mag-aabay siya ng package. Pag hindi niya nagustuhan, o di wala siyang ilalabas. Tama ba? O ganun lang simple kapag kakakilala mo. Okay? Huwag masyadong pagkakakilala mo, huwag masyadong formal. Kung paano kayo mag-usap, pwedeng ganun. Tama? Para makita niya na tinutulungan mo talaga siya. Kasi once na nadala mo na yan sa presentation, doon na magbabago ang mindset niyan. Tandaan nyo na tayo, nagpe-present tayo para ipakita sa kanila yung solution sa problema nila. Ano ba number one na problema ng tao? Number one, pera, tama? Ang I am worldwide, giving hope for finances, right? Number two, yung health. Lahat ng kailangan ng tao nandito. Correct? So pag nakita nila yan, ang trabaho natin, masend sila ng appointment, mapaliwanag sa kanila ng maayos. Ngayon, ang trabaho nila, no, is mag-decide. Alright? Mag-decide. Pero 100% kapag nakita nilang I am worldwide, talagang makikita nila yan kung gaano aganda. Malalaman yun dyan sa testimony ng ibang top mentors, sobrang negative pa nga eh. Tama? Pero dahil na-presenta, na-realize nila, oo nga, I realize ganito. Parang ako, basher ng network marketing before. Nung nasama ako ng asawa ko dito, doon ko na-realize, oo nga, mali pala yung sinasabi nila. Okay? So, importante na nag-a-approach talaga tayo, no? Kasi hindi natin malalaman na gusto nila. Hindi natin trabaho na gustuhin nila. Sila na yon. Okay? Ang goal lang natin maipakita sa kanila. Okay? So, medyo tumagal dito, no? Kasi ito talaga yung pinaka maraming reason, no? Objection, wala akong pera. If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. Correct, no? Jim Rohn. Okay? Number 2, ito, mabilis na lang to. Di ko linya yan. Ano ba ang linya? Yan yung mga pinag-aralan natin. Tama ba? Pwede mong sabihin sa kanila na, friend, naiintindihan kita. Ako rin naman, di ko naman to linya before eh. Tama ba? Kasi ako, waiter, bartender ako. Ano bang alam ko dyan sa pag-invite na yan? Ano bang alam ko sa pagbibenta-benta ng mga barley? Tama?
Pero I found out, friend, na dito, sa linya ko kasi, pwede mo sabihin na sa linya ko kasi, friend, ito lang yung kinikita ko. Pero nung nakita ko yung mga tao na kumikita ng ganito kalaki, o for example, si Mentor Ikay, ito kababata ko to. Alam ko buhay nito, kumikita ng 300,000. Tama? O ano ba yung lilinyahin ko? Correct? Pwede mo sabihin yun para makita nila. Alright? Pwede mo ring sabihin, actually itong linya na to, sa panahon ngayon na simula nung nagkaroon ng pandemic, wala nang gumagawa nito, wala nang nagsasabi nito, di ko linya. Baka lang may marinig kayo. Why? Kasi lahat ng tao ngayon, kahit hindi linya, basta may pagkakakitaan, na legal ha, na legal, talagang lilinyahin nila. Alam naman na nila yan. No? Ito, madaling i-explain to. Alright? Lalo na pagkakakitaan. Pwede mo ring sabihin na, friend, I realize, no? Imaginein mo, sinabi sa akin to ng mentor ko, no? Linyahin mo 20K na sahod mo, yung linya mo ngayon. Tapos pagbentahin kita ng tuyo sa 200,000, ano yung mas ipo-focus mo? Yung 20K o yung 200,000? Hayaan mo siyang sumagot. Correct? O, kayo alam nyo na rin naman kung anong sagot eh. Tama ba? So, ganun lang. Kailangan nyo lang din iparealize sa kanila at ipakita sa kanila. And ito naman, mga talagang, totoo to ha, hindi to pinagtatawanan. No? Reality kasi to. Doktor na sa Pilipinas, pero dahil malaki pa ang sinasahod, ng mga nurse sa ibang bansa, ang ginagawa ng mga doktor, nag-aaral sila ulit para mag-nurse sa ibang bansa. Kaya pagka-graduate, no, kakambayan sila ng teacher nila, Doc, congratulations, nurse ka na. Okay? Reality, no? Ang daming mga nurse na ang lalaki ng sahod sa ibang bansa. Correct? O, kaya yung iba nagdo-doktor. O, marami nga, may mga kakilala nga ako, no? Manager ko sa restaurant. Manager siya ha, pagdating sa barko, mas nilinya niya yung pagiging janitor. Walang masama sa janitor. Okay yun. Eh bakit niya nilinya yun? Ibig sabihin, mas may pera sa janitor sa ibang bansa kaysa manager sa Pilipinas. Agree? Do you agree? O, nag-agree ba kayo? Anyway, mga mentor, no, yung mga sinasabi ko sa inyo, para lang tong ano, no, reminder to, okay? Para lang tong isda, tapon nyo yung buto, kainin nyo yung laman. Alright? Kapag feeling nyo, hindi nyo gusto yung sinasabi ko, tapon nyo lang yung boto. Kung ano lang yung feeling yung nakakatulong sa inyo, absorb nyo lang. Alright? May nagsabi sa akin, what if mentor, kinakain ko pati boto? Di mas maganda. Ibig sabihin, lahat ina-absorb mo. Mas mabilis ka matututo. Correct? So, ganun lang siya, no? Ayan, no? Ito nga, abroad, from the start to bottom, no? Sabi ko nga, yung manager ko kanina, nag-janitor sa ibang bansa. Mas malaki yung kita kaysa sa pagiging manager. Alright? Hindi naman lahat ng linya, kailangan mo linyahin. Siyempre, titignan mo pa rin kung saan yung mas makakatulong sa'yo. Na? Makakapagbigay ng malaking benefit sa'yo at sa family mo. Kasi kung ikaw lang, okay ka na sa sarili mo, walang problema yun. Pero as your family, okay ba sa kanila yun? Tama? So, ganun lang siya. Alright? Lahat ng bagay na pag-aaralan naman. And good news, pwede mo sabihin good news, friend. Ako hindi ko linya to, hindi rin ako marunong sa ganito. Pero dahil free ang training natin sa online, ang bilis ko natututunan at hindi mo siya gagawin mag-isa. Totoo naman eh, tama ba? Hindi nyo naman ginagawa mag-isa. Tutulungan kayo ng taong nag-invite sa inyo. At the same time, friend, tutulungan kita. Tapos free pa ang training. Okay? O, ganun lang. Next, ask ko muna mama, ask ko asawa ko. Alright? Okay naman yan. Pwede mo sabihin sa kanila, okay naman yan, friend. Kaso hindi nila napakinggan ng presentation mo eh. Parang ganito lang yan, friend. For example, nanood ka ng sine. Tapos tanungin mo yung asawa mo, kunyari, pa ang tawag, no? Pa, maganda ba yung pinanood ko? O, ano sabihin sa'yo ng ano mo, asawa mo? Aba, kumain ka na ba? Anong nangyayari sa'yo? Ikaw nanood eh, tapos ako tatalungin mo. Tama ba? Same lang din dito sa presentation. Kung sino yung nakapakinig, siya dapat yung mag-decide. Ngayon, para hindi waste of time, kung mag-asawa yan, maganda, dalawa na sila ang isama mo sa presentation. Okay? Paano Mentor Drew kung hindi sila tugma ng oras? Ang pwede mong gawin pag sa pag-i-invite, no, tanungin mo ngayon yung friend mo, friend, pag nagustuhan mo ba yung presentation, sino ba sa inyo yung nagdi-decide? Pag sinabi niya yung asawa niya, di yung asawa niya ang i-ano mo, set mo ng appointment. Tama? O pag sinabi niyang ako, di yung siya na lang. Tama? O kung estudyante naman yan, pwede mo isama yung magulang. Alright? Para naiintindihan nila yung ginagawa mo. Para waste of time din. Okay? So, ganun lang siya, no? And eto lagi, natutunan ko to kay Mentor Ikay, no? Kasi meron siya nakausap. Mahilig kasi akong dumikit noon kay Mentor Ikay nung hindi pa ako marunong mag-present, no? May nagsabi na, sige, tatanong ko muna sa sa asawa ko. Sinabi ni Mentor Ikay, paano if ayaw, tutuloy ka pa rin ba? Alam mo, sabi nung
kausap niyo, hindi, tutuloy pa rin ako, kailangan ko lang ipaalam sa kanya. Tama? Oh. Actually, ano rin 'to 'no, ginawa niya rin 'to sa asawa ko 'no, Mentor Ikay. Ang galing ni Mentor Ikay 'no. Kasi negative nga ako before. So natanong niya rin 'to kay Honey, "Paano kung ayaw ni Drew, tutuloy ka pa rin ba?" "Oo, tutuloy ako, wala namang palag sa akin 'yun, eh," 'di ba? Under pala 'no. So, siyempre respect din sa magulang at tsaka sa asawa kasi as one 'yan, eh. So, hayaan ko lang sila na itanong nila sa mga asawa nila. Pero kung gusto talaga nila, gagawa ng paraan 'yan. Okay? Kasi lalo na kapagka nakita nila makakatulong sa family nila. Eh, I believe hindi lang lahat ng lalaki ngayon talagang gumagawa ng paraan. Mas ang mga babae ngayon mas maging ano na 'no, maparaan na talaga, 'no? So 'yan, maganda ayan 'no, tulad ng sinabi ko, dalhin na lang yung asawa or yung mama para mapaliwanagan, 'no? Para isang decision na lang. Tandaan niyo, you and only you are responsible for your life choices and decisions. Alam mo nung hindi ko pa natututunan 'to, 'pag may mga ganyang objection, naiinis ako. Nung hindi ko pa siya natututunan ha, kasi siyempre bago pa lang tayo, pero natutunan ko na siya, naintindihan ko na. Bakit ako naiinis before? Kasi na-realize ko pambihira 'to, nung mag-jowa ka hindi mo pinaalam sa mama mo, eh. Tapos ngayon eto ko makakatulong sa pamilya mo, eh, papaalam mo pa. Dati 'yun, Anyway, hindi ko pa natututunan 'to, okey? Huwag niyong gayahin yung mindset ko 'no, mali 'yun. Okay, pero perspective ko kasi sa life, ikaw at ikaw pa rin naman talaga magdedesisyon sa life mo, eh. Tama ba? So, gano'n lang siya kasimple. Alright? So, small time business, etong 4, 5, 6, and 7, medyo hindi na 'to ginagamit ngayon 'no, lalo na kapag nakita nila ang IM Worldwide. Network marketing is for people who loves helping other people. Marami kasing mga tao ngayon na akala nila ang network marketing is para lang sa mga taong wala ng ano 'no, wala nang mahanap na trabaho. Pero ang hindi nila alam ng network marketing is ano, changing lives talaga. Nakakapagpabago talaga ng buhay, no? Meron bang small time? Friend, naintindihan ko yan. O, feel, felt, and found again. Naintindihan kita. Ganyan din naman ang nararamdaman ko before, eh. Tama ba? O, pero, friend, naisip ko, meron bang small time na kumikita ng $500,000 per month? Kaya mga mentors, napaka-importante na nasa phone nyo, meron kayong mga albums ng mga OFW na testimony na may income, products, mga ambassadors. Naka-album dapat yan, no? Be organized sa business natin. Tapos yung mga estudyante na kumita na, para na ipapakita nyo sa kanila yung mga kinikita nila. Ay na ima-match nyo rin. Kung ako kausap nyo estudyante, ipakita nyo estudyante rin na kumita na dito. Okay? So, kaya nga dun sa umpisa pa lang, di ba? Learn to classify first. Okay? Importante na may album kayo sa phone nyo para na ipapakita nyo na kaagad sa kanila. Eh, meron bang small time na naka-Ferrari? O, siyempre, sasagot yan. Wala. O, di ba? O, tapos ipakita nyo yung result and testimonies sa mga top mentors natin kung wala ka pang result. No? So, pwede nyo gamitin yun. Okay? So, yan, no? Tingnan mo si Mentor Pitch na napakaganda rin talaga, no? Naka-Ferrari, imagine mo. Small time ba yung ganyan? Siyempre, makikita nila, grabe, bata pa nito, tapos babae, naka-Ferrari, no? Kung nagawa niya, kaya ko rin. Tama? O small time ba na kumikita ng ganyan? Di pa to updated, ha? 2019 pa to. Di ba? Ngayon, million per week na si Mentor. O, di ba? O, meron bang small time na kumikita ng 1.2 million? Friend, yan lang naman yung na-realize ko. Diba? And isa rin sa mga natutunan ko, kung gusto mong makita yung resulta mo ngayon sa ginagawa mo, tignan mo lang yung nauna sa'yo. O may isip niya ngayon, oo nga no. Diba? Hindi mo na kailangan pang umabot sa ganung taon para lang malaman mo yung resulta mo. Eh ako na yung resulta ko. Bakit? Kasi mentor ko mismo. Yung nagme-mentor sa akin, milyonarya. So, iyan din magiging resulta ko pag nag-full time ako dito sa IN. Okay? O, pwede mo sabihin yan. At marami pang iba. Okay? Wala akong time. Ito, madalas to, no? Wala akong time, no? No, sino naka-experience nito? Wala akong time, eh. No? Pwede mo sabihin, friend, okay lang yan. Pwede mo naman to gawin part-time, eh. No need to resign. Tingnan mo nga yung mga OFW natin, no? Sobrang sisipag nun. Actually, 12 hours ang trabaho nun. Pero tingnan mo naman yung kinikita sa part-time. O, pakita mo. Mentor Shay, Mentor Chris, o marami pa. Sobrang dami pa marami pa. Sobrang dami pa mga OFW na kumikita part-time. Tama? O, friend, sa tingin mo, tapos tanungin mo siya, sa tingin mo ba, friend, sa extra time mo, kumita ka ng ganito, malaking tulong pa to for you? Ano, isa lang ang sasagot sa'yo niyan, maniwala ka. Oo naman.
Ganun lagi ang sasagot niyan. Oo naman. Malaking tulong yan. O kaya, thank you Lord. Di ba? So, doon na-realize nila, o nga, no? Di ba? Tsaka friend, ang maganda nito, kahit wala kang time, nandito kami para bigyan ka ng time. O, marami dito, kaway-kaway na talagang pasalamatan mo yung mentor mo, no? Na binibigyan ka talaga ng time. No? Kasi talagang nandyan yan, nag full time for you para talagang makita mo na ma-develop ka, no? Mag-grow ka at kumita ka rin syempre. Alright? Hawak natin ang oras. Okay, pwede mo ito gawin sa every rest day mo. Friend, at least every 2 hours of your time, I believe meron ka nun. Tama ba? O dito pwede mong gawin, tuturuan kita kung paano mo siya gawin. Okay? Napapadali. So nakikita niya ngayon, okay, oo nga, no? Pwede ko pala talaga gawin to, no? So, pag nag-aaral naman, ang maganda dito, pwede mong ipakita yan. Lalo na mga kabataan ngayon, no? May mga, ano ba dito? Youth ba dito? Yan, no? Kasi noon, pagka kailangan mo ng extra income, ang takbuhan yan, fast food. Dahil ngayon, nasa, ano na tayo, no? Ang tawag nito AI, Artificial Intelligence, or Information Age na tayo, no? Ang mga bata ngayon, matatalino na. Ayaw na nila ng active income. Gusto nila through, ano na, no? Through computer na or through online na kumikita sila. Ang daming ganyan. So, pwede mong ipakita to. No? Pwede mo itong magawa, friend, no? Habang nag-aaral ka, gawin mo to part-time. Through online lang. Diba? Ayaw mo nun. Habang nag-aaral ka, kumikita ka na. Tapos pagka-graduate mo, ikaw lang yung nakakotse. Tama? Parang kagaya na lang ni may ano, diba? It is not to be busy. The question is, what are we busy about? Okay? So, mga mentors, hindi okay lang na maging busy ka eh. Pero ask yourself, saan ba ako nagpapaka-busy? Baka mamaya yung mga extra time natin, nilalagay pa natin yan sa scroll down ng mga Facebook, panonood ng mga TikTok, panonood ng Netflix, no? Alisin muna natin yan. Okay? Pay now, play later. Kasi tandaan natin, hindi tayo pabata. Tatanda tayo eh. Correct? Kasi pag dumating na yung panahon na hindi na natin kayang gawin yung mga bagay na kaya pa natin gawin ngayon, baka pagsisihan natin. Tama ba? Okay lang maging busy, pero kung yung pinagkakabisihan mo is hindi makakatulong para sa goals mo, aba, isip-isip din tayo. Alright? O, kagaya na lang ni Mentor DJ, oh. Ang dami niya na-invite habang nag-aaral siya, hindi nag-join sa kanya. Pero good news, nagtuloy-tuloy lang siya. Pagka-graduate niya, sa graduation day nila, siya lang yung may sasakyan. At ang matindi niyan, sa kanya galing to, no? Hindi niya na kailangan maghanap pa ng trabaho. Bakit? Yung mag-i-interview sa kanya, mas malaki pa yung kinikita niya eh. Correct? Habang yung mga klase niya, naghahanap pa ng pagkakakitaan, siya, hindi na. Correct? Oh. Tapos isa sa mga OFW natin na may-ari sa restaurant sa Saudi, napaka-busy niya, pero nagagawa pa rin niya. Imagine kumikita ng 300,000 no, per week. Correct? Oh. Ngayon, pagka narinig mo naman to, ipon muna ako. Okay? Pwede mo sabihin, friend, naiintindihan ko eh. Pero alam mo ba, na-realize ko, tinanong ako ng mentor ko before nung nagpe-present sa akin, ilang taon ka na, Drew? That time, mga nasa 18 pa lang ako doon. Biro lang, 32 na po. Dahil sabi mo, for example, 32 na ako. Oh. Ngayon, sabi sa akin ng mentor ko, okay lang naman mag-ipon ka, Drew, no? Pero imaginein mo, 32 years old ka na, wala ka pang ganitong amount. Alam mo, sabi ko sa mentor ko, na-realize ko, imbis na mainis ako, na-realize ko, nga. Tapos mag-iipon na naman ako another 32 years, ilang taon na. Another 20 years, ilang taon na ako nun. Bago ulit ako makaipon, sabihin na lang natin is yung gold package na 44.8. So wala talaga ako maiipon. I realize ko, wag dapat ako mag-ipon. Dapat gawan ko ng paraan. Okay? Kasi kahit anong ipon mo, mga mentors, habang tumatanda tayo, lumalaki din ang expenses. O, lalo na ngayon dito sa Pilipinas, habang lumalaki yung income mo, lumalaki din yung expenses. Ganon din. Kaya never ever ka talaga makakaipon kung ito yung lagi nating dahilan. Ipon. Malabo. Maniwala ka, malabo talaga. Okay? Why? Kasi minsan nga, ako nga alam ko na kung saan nung nag-work pa ako alam ko na kung saan mapupunta yung pera ko, 15-30. Minsan nga advance na eh. Bakit? Nandun na sa utang. In-advance ko na dahil kulang di ba? Pagkasahod ko, advance ko ulit doon sa pinag-utangan ko. Ganun din. Tama ba? Malabong makaupran. Kailangan talaga, malabong makaipon. Kailangan talaga gawa ng paraan. Okay? So, ang mga Chinese kasi, no, ang mindset ng mga yan, mag-start for the business. No?
Okay? Kasi alam nyo ba, hindi naman lahat ng malalaking business ngayon nagsimula na may pang-invest. Tama? O, for example na lang si Henry C., hindi naman yan, shoe shiner lang yan before, di ba? Pero dahil gumawa siya ng paraan, nangutang siya sa bangko, tama? Sa China Bank pa nga siya nangutang yun eh. Ngayon, isa na siya sa pinaka-bilyonaryong tao sa buong Pilipinas. Tama? Lahat naman ng mga business owner ngayon, nagsimula yan sa utang. Pero ang maganda nun, good investment talaga yung utang na ginagawa nila. Good utang. Okay? So, pwede nyo sabihin yun. Kailangan lang gawan ng paraan. Then, tulungan nyo siya kung paano gagawa ng paraan. Alright? So, sabi nga ni Albert Einstein, no, doing the same thing over and over again and expecting different results. Ang tawag daw diyan, insanity. Tagalog, kahibangan. Tayo pa naman mga Pilipino, no, do you agree kapag December, lalo nga yun, no, mag-burn months na, no, kumakaway-kaway na si pangalan nun yung kumanta. Mag-burn months na, no. Pag meron tayong New Year's resolution, no, grabe next year dahil magpapaka-healthy lifestyle na ako. Correct? Tapos pagdating ng January, kung ano yung ginagawa natin noong nakaraang January 2021, ganun pa rin yung lifestyle natin. No? Sa tingin nyo, may magbabago kaya? Type 8 nga kung may magbabago, kung parehas pa rin ang ginagawa mo before, yung ginagawa mo ngayon, kung gusto mo maging healthy. Okay? Type 8. Ngayon, lagi ko itong sinasabi sa mga nakakausap ko. Sa tingin mo ba ang I am worldwide bago sa'yo? Yes. Bago ba sa'yo yung mga taong nakikita mo dito? Yes. Yung mga mentor? Yes. Bago ba sa iyo yung wisdom, no, yung association, yung knowledge? Yes. Sa tingin mo may magbabago kaya sa iyo ngayong taon? Meron. Bakit kaya? Syempre may mga binago ko sa akin. Hayaan niyo sila ang sumagot. Huwag ikaw ang sagot ng sagot. Okay? Para ma-realize nila. Kasi kung ikaw lang ang sagot ng sagot, di nila ma-realize yan. Hayaan mong galing sa kanila. So question lagi niyo kayong magtatanong ng tanong sa kanila na makakapagpa-realize sa kanila. Alright? And then next, corny naman yan eh. Ito, wala naman nagsasabi nito, no? Pero kung meron man, pwede mo sabihin, ako rin friend, dati na-cornyhan ako, isipin mo, power. Tapos 1,000,000, no? Papalakpak, tapos tatadyak ka pa, no? Tapos amazing morning sa gabi, no? Pero friend, alam mo, I found out, more than dun sa superficial, inintindi ko ano ba talaga yung business. Doon ko nalaman na life-changing pala tong business na to. Kasi friend, tingnan mo, ang dami kong nakita dito. Ang dami nagbago ang buhay. Tama? And corny ba, friend? Na-realize ko corny ba na kumita ng malaki? Kasi naisip ko na parang mas corny yata yung ang lakas ng dating, walang datong. Ako to Nung first na na-invite ako, no, kung napapanood nyo yung testimony ko, lakas ng dating ko, no, wala naman akong datong. Tama? Mentor Ika yung nagsabi sa akin. Sabi nga pa kilala lakas ng dating, wala naman datong. Power to Mentor Ika Yan, no? Okay lang magpaka-corny, ipayaman naman tayo, tama? So, example mo si Manny Pacquiao, ang dami nagtatawa kay Manny Pacquiao, lalo na sa nanay niya, no? The way sila magsalita, kung paano sila kumilos, pero bilyonaryo. Okay lang maging corny kung bilyonaryo ka naman, tama ba? And lastly, ito additional na lang to, mabilis na lang, no? Pag tinanong ka, lalo na sa inviting part to, no? May nagtanong na ba sa inyo nito? Magkano na ba kinikita mo diyan? Nga, type 9 kung may nagtanong na sa inyo nito. Ikaw, friend, magkano na ba kinikita mo dyan? Tingnan natin kung nandyan pa kayo. Si Carol. Thank you, Mentor Carol. 9%, 100% digit. Mentor Shen. Yan. Mentor Jimson, thank you for participating. Ayan, Mentor Shay and Mentor Chris. Ayan, pwede mong sabihin na magkano ba ang gusto mong marinig para maging interesado ka? Okay? Kailangan confident ka kapag tingnan mo siya sa mata sa mata. Question the question. Pag nagtanong ng ganyan, tanungin mo rin, huwag ka basta-basta sasagot. Para alam niya na alam mo yung ginagawa mo. Be confident, pag-practicean nyo, no? Magkano ba gusto mong marinig para maging interesado ka? Ganun pa, no? Pag sinabi niyang 50,000, ngayon sabihin mo sa kanya, pag kumikita ka na ng 50,000, di pakita mo. Kaya yung mga income nyo sa online, screenshot nyo yan. Kasi malaki na yan para sa kanila. Kahit 10, 5,000, 10, 20, 30, malaki na sa kanila yan. Kasyang-kasya sa psychological wallet nila yan. Kaysa pakitaan mo ng 100,000 yan, ako, scam ang tingin nila dyan. Bakit? Hindi kasya sa psychological wallet Tama ba? Great. Yan ang kinikita ko sa business. Okay? Gusto mo ba ituro ko sa'yo kung ano ginagawa ko? Pwede mo sabihin ganun. Ngayon kung hindi pa talaga, kaya nga sabi ko kanina,
importante na meron kayong album sa mga phone nyo para madali nyong maipapakita. Kasi ang tao to see is to believe eh. Tama ba? Ang tao to see is to believe. O ngayon, kung may ipapakita ka, di mas lalo silang mai-inspire. Oo nga, no? Fred, kakasimula ko pa lang kasi sa business, kaya hindi pa yan ang na-reach ko sa income. But let me tell you about my mentor. O, pakita mo si Mentor Ikay. O, pakita mo yung mga mentor na kumikita na ng ganyan. Kumikita na siya ng ganyan per week. Fred, gusto mo ba malaman kung ano ginagawa niya para kitain yun? O, di ba? Okay, oo, yun. Pakita mo lang. Alright? Be organized mga mentor ha. Kaya kailangan meron tayong album sa ano natin, sa mga phones, sa phone natin. Okay? Para na ipapakita natin yan. Alright? Networking ba yan? Yan. Mamaya may ipapakita ako sa inyo, no? Na isang example na talagang ginagawa natin itong tinuturo natin. Okay? Kaya kapit lang kayo sa mga 30 na nanonood. Alright? Naghahanap ka ba ng networking? Tanungin mo lang siya. Alam mo kung bakit? Minsan kasi may mga taong naghahanap ng networking, may mga taong hindi, ayaw din. Alright? Pag sinabi ng prospect niyang hindi, pag sinabi ng yes, ay siya lang naman ang isasagot mo, good, magugustuhan mo to. Hindi ka nag-no, hindi ka nag-yes. Tama? O, pag na-present naman niya yan, magugustuhan naman niya talaga yan kahit networking pa yan. Alright? Marami dito mga negative na tao na negative sa network marketing na ngayon mga top mentor na ng ano natin, ng IM natin. Kaya huwag ka matakot ng company natin. Huwag ka matakot. Malamang isa ka rin dyan, no, na ayaw ng networking. Pero ngayon dito nakikinig sa akin. Tama? O. Sipin mo lang din yung sarili mo. Ganyan lang din ako dati. Tama? Para maging confident ka. Alright? Alamin mo muna kung bakit siya negative. Friend, curious lang ako. Bakit ayaw mo ng networking? Oh, dalawa lang naman ang sasagot sa inyo eh. Narinig nila sa labas na pangit, scam, yung nauna lang ang kikita, or nag-join na yan, di kumita. Okay? Pwede mo explain mo sa kanila na iba to sa narinig mo at iba to sa na-experience mo. Ipakita mo sa kanila. Pakita mo yung care mo sa kanila. Alright? Kasi pag na-feel nila yon, talagang ano yan, magpapaset ng appointment or mag-join talaga sa iyo yan. Okay? So next, pyramiding ba yan? Pwede mong tanungin, ano bang ibig mong sabihin yung illegal? Question the question again. Okay? Pag sinagot niya, yung tipong nangako na dodoble ang pera mo, mag-i-invest ka lang kahit walang gagawin? Oo. Yung nag-i-invest ka pero wala ka makukuha produkto, basta kikita pera mo? Oo. Ganun ba hinahanap mo? Tanungin mo siya. Pag sinabi niyang hindi, di hindi. Dito friend. Good, hindi to yun. Kabaliktaran ito nun. Tama? Ganun lang siya kasimple. Ako, pag may mga bago kaming pag tinuturo ko to, kami nila Mentor Chris, tinatanong ko sa kanila mismo to, pag nagme-mentor ako nito. For example, si Mentor Chris, ikaw, Mentor Chris, nung nag-join ka ba dito sa business, may nakuha ka bang product? Sasagot si Mentor Chris, meron. Nakuha mo ba yung account mo? Meron. Nakita mo ba yung mga top mentor natin? Oo. Libre ba ang training? Oo. Sa tingin mo, illegal ba to? Hindi. Siya mismo, yung mini-mentor mo, 100% nabibuild yung confidence. Tama? Ganun lang. Kung ikaw mismo kasi may duda ka sa company, may duda ka sa sarili mo, may duda ka sa products, never mong masasabi itong mga to. Takot kang sumagot ng objection kung may duda ka. Sorry nagiging straightforward ako ha. Magiging takot ka lang sumagot ng objection kung may duda ka mismo sa company, sa product. O ba magiging part ng company natin kung pyramiding to? Hayaan mo siyang sumagot. Hindi, Diba? Ngayon, kung close friend kayo, pwede mo sabihin sa tingin mo ba, friend, kung scam to or pyramiding to. Tawag nito, yung iniisip niyang pyramiding ha. Kasi sa atin, ang pyramiding, dahil learn na tayo, no? Structure lang naman yan eh. Kahit saan namang corporate world, structure din yan. Correct? May president, vice president, secretary, manager, supervisor, employee. Pag tinignan mo, pyramid din yun. Yun ang hindi nila naiintindihan. Correct? So, kailangan 100%, ikaw mismo, wala kang duda sa company na ginagawa mo. Alright? And then, actually, tapos na tayo, no? Ipapakita ko lang sa inyo, isa sa mga example lang na talagang nag-a-approach tayo sa, sa business natin. Lalo na ako ngayon, no? Whatever right it takes kasi gusto ko talagang mahit ang Sapphire rank up eh. So, yung mga hindi ko kakilala na friend ko, sino ba dito yung gumagawa na nag-a-add ng mga friends sa Facebook? Type 9 kung
nag-a-add ka ng 10 friends sa Facebook. Pwede nyo rin gayahin to ha. Pero hindi ko na ipapakita kung paano ko napaset ng appointment. Yung objection lang. Okay? For example, hello. Di ko na sabihin yung pangalan. How are you? Nung Wednesday lang yan ha. Nasa Saudi Arabia ka ngayon. Hindi ko kakilala to ha. Friend ko lang siya sa Facebook pero hindi kami talaga magkakilala. Kapal na mukha ako magtanong, di ba? Ang lupit na. Sumagot naman siya. Pinas po. Okay. Anyways, nakita ko na may clothing business ka. Okay? Naisip ko na baka open ka sa other opportunity. Yan yung approach ko. So, iba yung approach natin sa IM5, no? Na ituturo yan sa mga susunod na training. Alam mo, sagot sa akin, ito kagad yung banat sa akin. No? Pag networking po, negative ako. Di po me interested. So, tinapos niya na. Kung ikaw nasa ganyang sitwasyon, malamang kung bago ka, may duda ka sa business, hindi mo nasasagutin yan. Baka sabihin mo, okay, thank you, God bless. Tama ba? Kung ako, bago lang ako, for example, bago lang ako, tapos ganyan sagot sa akin, para akong ano yan, para yung ulo ko, magiging gamunggo, magiging munggo yung liit. Ganun, no? Pero dahil confident ako, alam ko na malaki maitutulong sa kanya, isa lang naman sinagot ko. Yes, this is network marketing. But iba to sa mga narinig or nakita mo na kasi ang kasama natin dito, sila Rafi Tulfo, Heart Evangelista, Manny Pacquiao at marami pang iba. Mentor, gamitin nyo yung mga natin, yung mga brand ambassador natin. Dinala dito ng mga BODs yan para gamitin ang pangalan nila. Sila nga mismo pumayag sila na gamitin ang pangalan nila. Bakit? Pampataas ng credibility yan. Correct? Tingnan mo, negative siya sa network ha. Anong sabi niya? Barley ba? Nag-send ako, nawala. Nag-send ako ng picture ni Rafi Tulfo dahil meron akong album, no, sa phone ko. Ang bilis ko lang na-send. And yung mga, natin, yung mga ambassador natin. Nakita niya, nandyan lahat, Barley ba? Di ba? Biglang bumait. Sabi ko, yes. Naisip ko rin kasi na di mo need ng opportunity. Di ba? Tinaboy ko pa siya. Tinaboy ko muna siya sa opportunity. Pero nakita ko health conscious ka. Nagtitake mother ko niyan. Wow talaga, same ng Barley natin from Australia. Di naging mag-ayos yung usapan namin. Sa Monday, talk ko yan. Okay, business owner yan. Kasi meron siyang meron siyang clothing business. So, hindi ko na ipapakita. Iba kasi yung setting ng appointment eh. So, yung lang, objection lang. Okay, sa Monday, yan ang talk ko. Sabi, no? Kung nag-a-approach ka at marunong kang mag-handle ng objection, sumagot ng objection, madali ka makakapag-invite. Okay? Basta, everyday, attend ka lang ng training kasi marami kang matututunan. Again, bago tayo matapos, meron akong kwento, no? Kung nakikita nyo to, may dalawang mag-ama, no, na nasa Calabao kasi maglilipat sila sa kabilang baryo. So sa pang-apat na baryo pa yung pupuntahan nila. So dala nila lahat ng gamit nila, no? And then ang ginawa nitong mag-ama is yung anak niya sinakay niya dun sa sa Calabao. Pagdating nila sa unang baryo, may mga marites silang nakita. Narinig nila, sabi ng mga marites, grabe yung bata, tanda-tanda na ng tatay niya. Tapos siya pa yung nakasakay sa Calabao. Di man lang naawa. Narinig ng mag-ama, pati nung anak. Sabi nung anak, pa, ikaw na dito. Kaya ko na dyan. Ako na dyan. So, nagpalit sila. So, yung tatay niya, sumakay doon sa Calabao. Tapos, pagdating doon sa kabilang baryo, sa pangalawang baryo, may mga marites na naman. Mga tanghaling tapat yun. Ganun. Dati sa lugar namin, tanghaling tapat, may mga ganyan. So, ganun, no? So, nakita naman yung mga marites, sabi ganun, grabe itong mag-ama, Grabe yung ama, Pwede naman niya isa kayong anak niya. No? Pinaglalakad pa niya. Alam mo ginawa nung tatay, sinakay niya yung anak niya, dalawa na sila nakasakay sa Kalabaw. Pagdating sa pangatlong baryo, nakita sila ng mga marites, gabi, hindi na naawa yung mag-ama, sinakyan yung Kalabaw. Andun pa yung mga gamit, kawawa naman yung Kalabaw, mukhang uhaw na. Alam mo, pagdating doon sa baryo nila, nagulat yung mga kapitbahay nila sa baryo nila eh. Yung mag-ama, buhat yung gamit, pati yung Kalabaw. Ako lang ata natatawa sa kwento ko. Anyway, anong point ng story? Point ng story, mga mentors, habang nag-a-approach tayo, marami kang maririnig na ganyan. Okay? Kasi alam mo kung bakit. Marami kang maririnig na kawawa naman to, alam mo yon, hindi totoo yan, scam yan, ini-scam mo kami, alam mo yon, na marami.
masasabi sa'yo na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam mo yun? Pero kapag ka ginagawa mo yung business at 100% ka sa business na ginagawa mo, may confident ka, no? Confident ka na alam mo na ito yung makakapagpabago sa buhay mo. At nakita mo na sa mga top mentor yung buhay na gusto mo. Sino yung pakikinggan mo? Yung taong nagsasabi sa'yo na hindi totoo yan? O yung tao na gusto mong mangyari yung buhay mo kagaya niya? Tama? Type mo kung kung ikaw yung taong gusto mong mangyari yung buhay niya na nangyari sa'yo. Alam mo, minsan yung mga nagne-negative sa atin, yan pa yung mga taong yan yung mga taong broke pa eh. No? Yung mga nagne-negative, ang masakit lang sa isipin, yung mga taong nagmihila sa atin pababa, yan pa yung mga taong walang-wala. Correct? Kaya kailangan dito, pingi ka pagdating sa mga negative na tao. Gawin mo lang kung ano yung tama. Kasi pagdating ng panahon na wala ka ng makain, hindi naman yung mga taong nag-negative sa'yo magbibigay niyan. Ikaw pa rin ang gagawa ng paraan. Tama ba? O, kapag wala ka ng pang-enroll sa anak mo, ikaw pa rin naman ang gagawa ng paraan. Tama ba? Yung tao ba nag-negative sa'yo? Hindi. O, di gawin mo yung paraan na alam mong tama, na makakatulong sa'yo para maging mabago yung buhay ng mga tao sa paligid mo. Okay? Simula ngayon mga mentors, huwag na tayong makikinig sa mga negative na tao sa labas. Practicing natin yung mga naituro ko sa inyo ngayon. Pag na-practice nyo yan, maniwala ka. Actually, etong presentation na to, nung bago ako, ito yung una kong inaral. Bakit? Kasi nung nag-i-invite ako, ito yung mga dahilan nila para hindi ko sila maset ng appointment. Pero nung naaral ko siya, doon ko nalaman na napaka-effective pala niya. Alright? Natutunan ko to pala, kay Mentor Joyce. Yan, kaway-kaway. Kay Mentor Joyce. Actually, siya yung nagturo sa akin ito nung time na, nung nag-start pa lang ako sa business. Okay, magaling si Mentor Joyce pagdating sa mga ganito. Briones, our Camaro achiever. And Ruby Rock, So, yun, Mentor, meron lang akong i-announce for tomorrow. Huwag tayong mawawala, meron tayong special guest for tomorrow. Sapphire Elite Executive na rin siya and naglabas siya ng ng Montero Sport. So bukas wag tayong mawawala tulad ng sinabi ko kanina, kung ayaw nating magkaroon ng dull moment, kailangan nating mag-plug in every day sa mga ganitong gatherings, So, yon mga mentor, thank you to your time. And before tayo matapos, bukas pala, anong oras pa bukas? Ayan, 1 p.m. Philippine time, 9 a.m. sa Dubai. Okay, huwag tayong mawawala ha, mas marami rin tayong matututunan talaga doon. Okay, so before we end, okay lang ba mag-picture muna tayo bago tayo mag-closing prayer? Sige, labas na tayo sa sa mga natin, sa mga ang tawag nito. sa camera natin. Sorry. Wait lang. Ako muna ha. Yan. Ready? 1, 2, 3. Yan. Tapos lahat na tayo mga mentors. Picture. Yan. Wait lang ha. Labas na tayo. Alright. Gaganda naman ang mga mentors natin. Alright. Ready? B sign. 1, 2, 3.